Yung ganito na pagkakaluto ng paksiw na pata, ika nga nila, legit talaga na tender melt in your mouth. Yan o, pati yung laman. Makikita na tender and moist talaga yung pagkakaluto. Kung papaano namin to niluto, ganito lang kadali. Unang gagawin dito, i-parboil muna itong pata ng baboy. Magpakulo ng sapat na dami ng tubig. Lagyan ng dahon ng laurel, 5 piraso lahat to. Pagka ganyan na, nakakulong-kulo na, ilagay na ang pata ng baboy. Nahugasan ko na rin itong mabuti. Pakuluin hanggang sa kulong-kulo na ulit ito. Dapat gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. Para nga mapasingaw yung hindi kaayayang amoy na nanggagaling sa pata. Huwag na rin itong takpan. Subok na talaga namin itong bay leaves. Napakabisang pantanggal nito sa mga hindi kaayayang amoy. Ito namang mga nakalutang na bula, dumi yan na galing sa pata. Tanggalin na lahat yan. Bakit ba kasi kailangan pa itong tanggalin? Para naman, hindi na dumikit ang mga duming ito sa pata. At di na nga kailangan hugasan pa para lang matanggal ang mga dumi na nanikit dito. Hayaan lang itong kumulo ng mga nasa 5 minuto. Saka naahunin at patiktikan sa strainer. Ito namang pinagpakulo ang tubig. Itapon na yan. Ngayon, umpisahan na ang paggigisa. Magpainit na ng mantika. Gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. Maglagay na ng bawang. Buong ulo lahat to ng bawang. Halu-haluin hanggang sa maamoy na yung bango ng bawang. Pahiran din ng mantika yung kabuuan ng lutuan. Para naman hindi manikit yung pata. Ganon din na ayusin yung pagkakalagay ng pata. At huwag muna itong gagalawin ng mga nasa 2 hanggang 3 minuto. At habang nga nagtatalsik ka ng mantika, nagsuot muna ako ng guwantes. Masakit kasi yung talsik niyan. Matapos nga ang ilang minuto, subukang galaw-galawin ng pata. At pagka ganyan na hindi ito nanikit, pwede nang baliktarin. Pero bago yan, tanggalin na muna itong mga bawang. Para naman maiwasan itong masunog. Ilagay na ang sibuyas. Baliktarin na ang pata. Patuloy lang lutuin hanggang sa maamoy na yung bango ng sibuyas. Ngayon, pwede nang timplahan ng patis. Lutuin ng 1 minuto. Maglagay na ng sabaw. 4 na tasa ng tubig. 3 piraso nito, yung laurel na ginamit din natin kanina. 2 kutsara nitong buong paminta. Ilagay na rin ito, yung mga natustang bawang kanina. Takpan. Pakuluin hanggang sa kulong-kulo na. Saka nalutuin ng 1 oras o kaya naman ay hanggang sa mapalambot na ang pata. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Habang kumukulo, ang sarap talaga ng amoy ng tostadong bawang. Matapos nga ang 1 oras, yan no, medyo napalambot na ang pata. Pero hindi pa ito yung gusto kong lambot ng pagkakaluto nito. Ngayong medyo napalambot na nga ang pata, maglagay na ng suka. Mas malambot pala talaga yung pagkakaluto ng pata kapag ilalagay lang yung suka pagka bahagyan ng malambot yung karne. Yung resulta ng pagkakaluto pagka ganito, swabe talaga ang lambot, lalo na yung laman. Tender and moist talaga. Hindi sumasapal. Timplahan na rin ng chicken powder, dark soy sauce, pampaganda ng kulay, 1 kutsara ng liquid seasoning, 2 kutsara ng asukal. Baliktarin para pumantay ang pagkakaluto. Takpan. Pakuluin hanggang sa kulong-kulo na. Lutuin pa ng 30 minutos sa pinakamahinang apoy. Pagkatapos nga ng 30 minutos, tikman para maihusto ang lasa. Kanyama na. Maglalagay na ako dito ng siling labuyo. Takpan. Lutuin ng 20 minutos. O kaya naman ay hanggang sa mapalapot na ang sarsa. Gumamit na dito ng medium setting ng apoy. Siguraduhin lang pala na sa loob ng 20 minutos na pagluluto, baliktarin ito matapos ang 10 minuto. Nang sa gayon, pantay ang pagkakaluto nito. Matapos nga nalutuin ito ng 20 minutos sa medium setting ng apoy, baliktarin ulit para sumipsip din ng lasa yung kabilang panig. Yan na oh. Makikita na humihiwalay na yung mantika sa sarsa. At gusto ko na rin yung lapot ng pagkakaluto nito. O yan na oh, may kalututan na. O ready to serve na to. Kanyama na. Makarakalta na namang nasi kanya na mo.